May bagong mission na naman tayo mga kamix. Mag-adjust tayo ngayon ng semi-automatic na clutch dito sa XRM125 FI natin. Bakit nga ba dapat nating i-adjust tong semi-automatic na clutch natin? Ano ang mga dahilan? Bakit natin ginagawa ito? Base lang mga kamix sa ating karanasan, tuwing dumadaan tayo sa matarik na akyatan, kapag nagbawas tayo ng gear mula segunda pabalik ng primera, napakatigas na ibalik mga kamix. Wala naman problema yung primera, tersera at kwarta. Ang problema lang talaga yung segunda. Doon lang talaga nararamdaman yung pagkahirap na mag-change at magdagdag ng gear mga kamix. Ang isa pa na dahilan, delay yung kanyang throttle. Bakit ba tinatawag natin na delay yung kanyang throttle? Kasi mga kamix, pag piga mo yung silinyador ng motor mo o kaya yung sasakyan, yung kanyang RPM niya hindi naman tumaas. Hindi naman sumabay sa RPM yung pagpiga mo ng silinyador. Yun ang tinatawag na delay. Ang kailangan kasi mga kamix, pag pihit mo pa lang yung silinyador, dapat sumasabay yung RPM ng motor mo mga kamix. Kaya dapat ganon yung mangyari para walang delay. Kaya sa mga gustong mag-DIY ng mga motor nila at iwas sa gastos sa mekaniko, ito, panoorin nyo to hanggang dulo. Minsan kasi mga kamix, yung mga mekaniko, hindi ko linalahat to pero base lang sa aking experience. Dahil nagpaparepair naman ako sa mga shop, hindi masyado pulido yung kanilang gawa. At maraming palpak mga kamix. Sinubukan ko magpa-adjust ng valve clearance mga kamix. Pag uwi ko, may naramdaman na ako sa motor ko. Medyo hirap na siyang tumakbo, parang nasasakal siya. Yun ang nararamdaman ko. Pagdating ko sa bahay, chinik ko yung kanyang valve clearance. Laking gulat ko, hindi ko na magalaw yung kanyang rocker arm. Dapat may gap siya. Ito yung dalawang tools na gagamitin natin sa pag-adjust ng semi-automatic na clutch. Itong clutch na screw, dito natin siya ilalagay dito sa pinakagitna para pag-ikot natin tong nut na to, hindi sasama. Ganito yung gagawin nyo mga kamix. Luwagan nyo muna itong nut na to para maikot nyo yung nasa gitna. Pag maluwag na, pwede nang kamayin mga kamix. Itong clutch screw, ikutin natin ito ng pakaliwa hanggang maramdaman nyo na sumagad. Huwag yung masyado basta ramdam nyo lang na sumagad na siya. Pagkatapos nyo maikot ng pakaliwa, ikutin ulit natin. Pero pakanan naman yung kanyang ikot. Ikot kayo ng 1/8. Yun ang tamang adjust ng semi-automatic na clutch. Kahit anong motor, basta semi-automatic na clutch, 1/8 lang yung pinaka-standard na adjustment niya.
Tapos na natin mag-adjust ng semi-automatic na clutch. Subukan natin na apakan yung pedal niya. At ikutin natin yung gulong. Tignan natin kung may pre-wheel siya. Yan. Tignan natin siya kung iikot. Punta lang tayo dito sa kabila. Apakan natin yung pedal. Huwag nyong bitawan pag naapakan nyo ng primera. Yan, ganyan lang. Nakadiin lang yung paa nyo. At ikutin nyo yung gulong. Dapat maikot nyo tong gulong niya. Yan mga kamex. Naikot natin yung gulong. Siguradong malambot yan pag nagkambyo tayo mga kamex. Ganyan lang yung tamang adjustment ng semi-automatic na clutch. Yan, binitawan na natin yung pedal. Ikutin natin tong gulong. Dapat hindi natin ito maikot. Yan mga kamex. Hindi natin maikot yung gulong. Yan ang tamang adjustment ng semi-automatic na clutch. At subukan din natin na walain yung adjustment niya. Tignan natin kung ano yung mangyayari. Yan, tignan nyo lang yung ginagawa natin para masundan nyo. Ikutin natin siya yung sobra sa 1/8, yung kanyang ikot, para makita natin kung ano yung pagkakaiba nila. Sobra pa sa 1/4 siguro itong inikot natin. Yan, higpitan na natin itong kanyang nut. Pag naghigpit kayo ng nut, huwag yung bitawan yung flat screw para hindi sasama yung nasa gitna. Subukan natin ulit yung ginawa natin kanina kung ano yung mangyayari sa gulong natin sa pag-ikot. Yan. Punta lang tayo dito sa kabila. At apakan din ulit natin yung pedal. At ikutin natin yung gulong. Tingnan natin kung yan, kung makikita natin mahirap ikutin. Hindi natin maikot. Nakapak yung pedal. Pero hindi talaga maikot yung gulong. Kung ganyan lang yung pag-adjust ng clutch nyo, sigurado na masisira yung lining nyo. At baka hindi pa pumasok sa primera, segunda yung cambio nyo. Pag ganyan yung adjustment o kaya mahirap ipasok o mag-release ng cambio mga ka-rider. At ito, ibalik na natin yung talagang pinaka-standard na adjustment ng clutch. Yung 1/8. Yun talaga yung ginagamit ko. Dahil stock engine pa lang tong motor natin. Kaya dapat sundin natin yung nakalagay sa manual niya. Na 1/8 talaga yung adjustment ng clutch. Ikutin lang natin yung flat screw ng pakaliwa. Hanggang maramdaman nyo na sumagad na. Hanggang doon na lang. At pagkatapos na maikot nyo pakaliwa, ikutin nyo pabalik yung pakanan. 1/8. Ikot kayo ng 1/8 ng pakanan. Pag naikot nyo na ng 1/8 ng pakanan, pwede nyo nang higpitan tong nut. At hindi nyo bibitawan tong flat screw sa paghigpit nyo ng nut. Para hindi sasama sa pag-ikot. Tignan nyo lang mabuti yung ginagawa ko para masundan nyo mga kamex. Yan, tapos na natin mag-adjust ng semi-automatic na clutch, mga kamex. Gaya ng ginawa natin kanina, ikutin natin yung gulong na nakaapak yung pedal sa primera. Yan, apakan natin yung pedal.
Huwag yung bitawan mga kamex. At ikutin natin tong gulong. Dapat maikot natin to. Yan mga kamex, naiikot na natin yung gulong. Ito yung tamang adjustment ng semi-automatic na clutch. Ganito lang yung gawin nyo. Dapat hindi kayo mahirapan na ikutin yung gulong. Yun ang tama. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa mga nanood at pasubscribe naman ang YouTube channel natin mga kamex para updated kayo pag may bago tayong video.